Sa pasin po natin, napakadami po na langaw ang nakikijoin sa kanila sa pagkain. Parang may fiesta yung mga langaw. Oh. Yes. Nakikikain at nagdudulot na nga po ng sakit sa mga bata at sa mga iba pang residente doon. Yan po ay sa Maylupaw, Nueva Ecija. Kahit saang gawing sa kanilang bahay ay puro lang. Kasuntabi lamang po muli sa Terra Grancia Agri Incorporated sa may Watery Venture Farm Incorporated. Mga pala ito. Mga, kaya sabi ko madami Beach yata Food sila. Livestock Farm Integri Agro Industries Incorporated, RDFL, Amaranto Group, Agri Farm, Ama Farm, and Mount Moria Farm. Napakadami. So parang kulang-kulang mga nasa 8 siguro ito or 7. Pinalibutan kayo ma'am ng farm. Okay. Ma'am Shari, total kayo po nandito. Kayo na po unahin kong tanongin. At bakit po napakarami nitong inyong inirereklamo? Ano po ba ang itsura nitong poultry farm na ito? Magkakadikit ba yan, ma'am? Magkakahiwalay po. Bali po, sa isang barangay, sa barangay na Mulandayan, may 4 po doon. Sa barangay Parista po ay may 3. At sa barangay Santo Domingo po ay may 1. Okay, so 8 nga. 8 Tama po yung lahat. bilang natin. So yan lang po yung napag-alaman ko. Hindi ko pa po alam kung higit pa dyan. Kasi itong mga poultry farms na ito, ma'am, ay malapit po sa mga kabahayan. Opo. Okay. At ito ay magkakadikit, yung halimbawa yung 4, ma'am, magkakadikit ba sila na poultry farms? Hindi naman po. Pero magkakalapit pa rin po. Hindi sila masyadong dikit-dikit pero within isang barangay po. At maliliit lang po yung barangay namin kasi. Okay. Particularly sa'yo, ma'am, sa bahay ninyo, gaano kayo kalapit doon sa mga poultry farms na sinasabi ninyo? Ako po ay nasa ibang barangay. Karatig barangay lang po ako. Sa Parista po, siguro mga 3 to 4 kilometers. Tansya ko po, umaabot na rin po talaga sa amin yung maraming langaw. So kahit napakalayo Ibang yun, barangay po. 3 kilometers away, Opo. umaabot pa rin yung ganong kadaming langaw din, ma'am? Hindi po ganyang karami kasi yan po is yung mga pero Talagang malapit. madami pa rin po. Hindi ko na po pinag-shorts yung mga bata. Kasi hanggang gabi po may langaw sa bahay. Ganun, hindi na po kami nakakatulog. Isang magandang hapon po sa mga taga-barangay Parista at barangay na Mulandayan. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon dito sa Wanted sa Radyo. Unahin ko na po siguro yung mga taga-barangay Parista. Every time po ma'am na nag-harvest po sila dito, nagkakaroon po ng maraming langaw. Na kung minsan po nagkakaroon pa po ng langaw outbreak. May langaw outbreak na kayo sa sobrang dami. Yes ma'am. Kung yung nakita namin, ma'am, na video at pictures kanina ay pruweba po na talagang may outbreak, talagang maniniwala po kami sa sobrang dami po, kumpul-kumpul na mga langaw na nakikita namin. So, ma'am Lilibet, kapag umaga, ganun na kadami agad yung langaw? Maghapon yan? Kahit minsan ma'am gabi, lalo na po ma'am pagka ang mga niluluto po namin may isda or binagoongan, talaga pong sobrang dami po ng langaw. Ano po ang nagawa na ma'am ng inyong barangay, yan sa barangay Parista para po matigilan yung ganitong pangyayari? Noon ma'am, tuwing nag-i-spray po sila o kaya nagbibigay po sila ng pandikit po ma'am. Kaya lang po, karamihan po kung hindi po kami humihingi or tumatawag, wala ho silang aksyon. Simula kailan pa, ma'am, nangyayari yung ganitong sitwasyon sa inyo dyan sa barangay Parista? Mula ma'am nung nag-start po ma'am ang poultry dito. Anong taon yan, ma'am? 2019 ma'am nung nag-umpisa ang poultry dito. So 4 years. 4 years yun ang tinitiis yung ganyang sitwasyon. Tama ba, Ma'am Lilibet? Yes, ma'am. Ano po ang naging aksyon? Lumapit na ba kayo, ma'am, sa ating municipal health officer or sa inyo pong probinsya? Kapitolyo? Dito po, ma'am, sa nag-start po kami, ma'am, sa aming barangay, tapos napunta po kami sa munisipyo. Ano po ang ginawa ng ating munisipyo, ma'am? Lang po, ma'am, sila, nag-inspection. Tapos?
Yun lang naman ma'am, ang inaano lang, nag-i-inspect po sila. Tapos, ang ginagawa po nung may-ari ng poultry, nagtatawag po siya ng meeting. Kinakausap po yung aming mga kabarangay dito po sa aming, lalo na po dito sa aming purok. Dahil kami mismo yung talagang apektado. At sinasabi po nila ma'am na kapag nagkaroon po ng langaw outbreak, yun ho yung kauna-unahan noon na kapag nagkaroon po ng langaw outbreak, wala na hong maraming usapan ma'am, kundi sila na ho mismo ang magsasara ng kanilang poultry. Oh, yun naman pala, meron na silang commitment na ganun. Ilang beses na pong nangyari yung langaw outbreak, ma'am? Hindi na ho ma'am, ma'am, yun ho yung kauna-unahan noon. So mahigit 10 na ilang beses kayo nagka-langaw outbreak? Yes po. Yun naman pala sila mismo aminado na nagkakaroon ng langaw outbreak or napakaraming langaw na idudulot nitong kanilang mga poultry farms. Ma'am, pwede po bang malaman kung ano pong poultry farm or sinong poultry farm ang inyong nakakausap doon sa sinasabi ninyong parang pagpupulong na kayo po ay kinakausap ng may-ari? Ang poultry po dito sa aming purok ay si Mr. Lactao. Mr. Lactao. Ng ano pong poultry farm, ma'am? Amoranto, ma'am. Okay, so si Amoranto Group Agri Farm yon. Moraya. Okay. Sige po. Punta naman po tayo sa mga taga-barangay na Mulandayan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ma'am. So narinig niyo yung sitwasyon sa Barangay Parista. Ganyan din po ba ang sitwasyon dyan sa Barangay na Mulandayan? Pareho, mas malala po dito sa amin, ma'am. Bakit? May ikalalala pa ba yun? Ma'am, ano pong nangyayari dyan sa inyo dyan? Mas grabe po dito sa amin, lalo na po pag nagkasabay-sabay yung pag-harvest nila. Kano po karaming langaw ang ating pinag-uusapan? Kasi yung doon sa Barangay Parista, may outbreak. May langaw outbreak na po silang tinatawag. Sa inyo po dyan sa Barangay na Mulandayan, ganun din po ba? Sa Parista po ngayon, nasa harvesting time po sila, kaya po may outbreak ang langaw. Dito po sa amin, katatapos lang po ng harvesting time, kaya meron pong langaw pero hindi po kasi dami ng laging harvesting time. At kayo po ba, ma'am, ay nakalapit na rin po sa inyong municipal health officer at pati na rin po sa kinauukulan dyan sa inyong barangay? Lagi-lagi po kaming nalapit. Anong sinasabi sa inyo, ma'am? Ang sabi po nila, magkakaroon daw po ng suspension. Lagi pong sinasabing suspension. Then every time and then po, na kapag ganyang magbubukas ulit, andyan na naman po yung outbreak ng langaw. Aba, parang naglolokohan naman na tayo niyan. Ganun nga po. Kasi po, ang totoo po niyan, nailapit na po namin ito kay Montulfo, that was 2019. Pumunta po rito yung staff ni Tulfo. Ngayon lahat po ng mga nag-meeting ng mga poultry owners, sa po yung barangay official po namin dito sa Namulandayan, ang sabi po nila noon na kapag nag-outbreak po ulit, magkakaroon po ng resolusyon. Pero hindi po nagkaroon ng resolusyon. Hindi po nagkaroon ng resolution, madam. Kasi po every time po na mayroong magre-reklamo, sasabihan po namin sa amin na magpatulpo kayo. Yun pong laging sinasabi sa amin. Ayan, pumunta na nga po dito si Ma'am Sherry at tinutuon na po niya yung kanyang sinasabi. Total, tinatakot lang din kayo. Magpatulfo na lang. O sige, pumunta kayo dito. Di po ba? Opo. Ano po lang yung sinasabi. Tapos nasasabihin po nila, punta po kayo sa munisipyo, doon po kayo magreklamo. So, kanino po kami dapat lalapit? Tama po. Ito, attorney. Nasa linya na rin po natin si Mr. Nathaniel Ballestar, ang OIC po ng Menro, Lupao, Nueva Ecija. And gayon na rin po, naka-standby na rin yung ating Penro, yung provincial naman po. Okay. Oo, kasi dapat ito, pangkalahatang issue ito, buong probinsya na ng Nueva Ecija. Kung tama ang aking pagkakaintindi, ang affected dito sa pangyayaring ito. Magandang hapon po, Sir Nathaniel. Opo, magandang hapon din po. Okay. Si Attorney Pao po ito ng Access Party List, Sir, at live po tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo. Sir, marami po tayong mga residente dito ng Barangay na Mulandayan at Barangay Parista na kasama at idinadaing po ang kanilang nauna ng reklamo ukol po sa napakaraming poultry farms dyan sa kanilang mga barangay. Dahil nga po dito sa mga poultry farms na ito ay nagkakaroon pa po ng langaw outbreak, sir. Since 2019 pa po ang kanilang reklamo at nailapit na po nila ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan mula sa barangay hanggang munisipyo, nakapunta na po sila pero wala pa rin pong nangyayari. Ano po ba talaga ang tunay na lagay dyan sa kanilang mga barangay at sa mga poultry farms na ito, sir? As OIC Menro po,
nagkakaroon po kami dyan ng joint inspection sa mga poultry. Kasama po BPLO, sanitation, Menro, at saka mga representative po ng barangay. Twice a week po yan na ginagawa. Depende po sa naririnig namin na outbreak. Ngayon po, pag nag-inspection po kami, yung findings po, since ang Menro po ay part lang ng inspection team, pero ang namamahala po nan ay yung sanitation. Yung pong mga records na nakukuha namin ay ang MH po o yung sanitation ang sumasagot. Kaya kung po, yun halimbawa yung mga iba yung katanungan, ibibigay ko na lang po sa yung number ni Doktora sa inyo. Okay. Sir Nathaniel, bago nyo po ibigay at ipasa na naman kami sa ibang tao, no? May isa po akong katanungan dahil kasama po kayo sa nag-i-inspect, ika nyo, tama ba? Opo. Okay. Kayo po mismo nakakita, pumunta, at kayo po ang nakaranas ng kung ano po nangyayari dyan sa Barangay Namulandayan at Parista. Sa inyo pong palagay, sir, at pag-i-inspect, gaano po kadami, gaano kalala ang epekto nito mga poultry farms na ito doon po sa sinasabing langaw outbreak? Ma'am, hindi po ako personal na kasama sa inspection kasi ang may staff po ang Menro na ang sumasama, hindi po. Sir Nathaniel, sige, kung hindi ka personal, siguro naman, opisina nyo naman po yan bilang Menro po kayo, di ba? So, alam po ninyo kung ano po yung naging rekomendasyon. Sige, yun na lang. Ano po ang naging rekomendasyon ng Menro sa ating lokal na pamahalaan ukol po sa pag-inspect ninyo, sir? Ang rekomendasyon po namin ay part lang po kami dyan, ha? Hindi mo naman po kan. Ang part po, pag nakita namin na marami talagang langaw, nagsususpend po kami ng mga poultry. Nangyari ba yun, ma'am, ever? Sa 8 po, base lang po sa pinost nila sa Facebook. 2 lang po yung for the record. Base po dun sa pinost nila, ha. 2 lang po at parang nakaka 2 to 3 times na rin na-suspend yung, usually ang laging tinatamaan lang dyan yung Moraya. Yun yung Amoranto, ma'am? Yun, bali hindi ko po maalala pero 2 poultry farm lang kasi ako gumawa ng petition letter. At yung the rest, hindi na po nababanggit yun na kung nasuspend or what. Wala po kaming idea kung totoong nasuspend at wala po kaming proof na nasususpend. Pero based sa post po, 2 to 3 times na yung isang lang po. In a year po, ha? Hindi po yung sa Hindi yun yung kumbaga sabay-sabay na mula 2019. Kasi po, talagang nagkaboses na kami nung last year hanggang this year. Kaya po, nagkaipon-ipon na kami. Kaya napilitin sila mag-inspection. Pinost naman nila. Pero yun nga po, out of 8. Ibig sabihin, 2 lang yung... Okay. So, Sir Nathaniel, out of these 8 poultry farms, ilan po ang nirekomenda ninyo na mapasuspend? Or maipasara? Kapag po nakita namin na may mga violations sila, nagre-recommend po kami ng suspension. Ngayon, ang ginagawa naman po ng mga poultry, nagko-comply sila. Nagkukusa na po silang magsara ng isang, yun pong pag-aalaga nila ng manok, ay personal suspension na po ang ginagawa nila yun. Oo, pero gusto kong Sir Nathaniel, gusto kong malaman specifically kasi kayo po ang nag-handle dyan sa munisipyo ng saan po ba itong lugar sa Nueva Ecija, ma'am? Lupao po. Lupao. No, munisipyo po ng Lupao sa Nueva Ecija. Dito po sa 8, babasahin ko, Terra Granja. Ano po ang inyong naging rekomendasyon? Ma'am, yun nga po, ang sinasabi ko sa inyo, yung mga nasuspend, yun lang po ang alam ko. Pero sige sir, para hindi ka na mahirapan, sino po ang mga napasuspend? Ano-ano pong poultry farms ang napasuspend natin? Halimbawa ngayong taon, sige, para i-limit na natin ngayong taon. Rich Food Livestock. Rich Food Livestock. Okay, Rich Food, tapos, sino pa po? Yung isa, hindi ko matandaan yung pangalan nun Sir, wala ba kayong record dyan? Wala po ako sa opisina ngayon nasa field po ako. Wala po ba kayo, sir, na tauhan na maaari po nating makausap, maitanong kung ano-ano po yung mga nasuspend? Sir, ito po ay a matter of siguro health concern. It's a major health concern in Lupao.
Hindi po ito biro, sir. Kung ito po ay nakakarating mula sa isang barangay papunta doon sa kabila pang barangay, 3 kilometers or 4 kilometers away from that barangay where the poultry farms are, hindi po ba dapat concern yan hindi lamang ng Menro, sanitation, pati po ng municipal health officer, hindi po dapat yan ay concerted effort ninyong lahat? Yun nga po, nasa field po ako ngayon. Kaya nga po, sinasabi ko, si Doktora ang kausapin nyo kasi sila ang nakahawak ng record lahat. Sir Jerry Fernandez po. Yung si Sir Jerry may makuha tayo. Yes Sir po. Jerry, magandang hapon po. Kaya nga. Magandang hapon po. Yes, Sir Jerry. Nagpapunta na ho kami ng staff concern namin para conduct a probe with respect to compliance ng mga poultry farms with the terms and conditions ng kanilang environmental compliance certificate. Ayan ang sinasabi natin, Sir Jerry. Maraming salamat po. At least may sumagot po sa ating concern. Kasi hindi, no offense po kay Sir Nathaniel. I don't know where he is, kung ano po yung kanyang field na sinasabi. No? Pero at the very least, bilang siya po ang humahandle po ng munisipyo ng Lupao as Menro, dapat aware po siya sa ganitong mga pangyayari. Hindi po ba? Ayaw po. So, sa sanitation concern Kaya nga po. So dapat alam din po nila yan. Opo. Sige po. Ituloy niyo po, Sir Jerry, kung ano po yung naging action ninyo. Nagpapunta na ho kami ng mga staff namin ngayon. Of course, siguro malamang iikutan nila yung Namulandayan, Parista, and yung nabanggit nyo kanina, yung Santo Domingo. Opo. In coordination with barangay and municipal LGUs po. Okay. Sir Jerry, may tanong po ako. Of course, yung mga complainant din para transparent yung pag-conduct ng probe po. Okay. Isasama yung mga complainants po. Sige po. Sir Jerry, is this the first time na narinig nyo po itong concern na ito or itong ireklamo na ito? Yeah, opo. Kasi maraming nagrereklamo rin pati sa munisipyo, hindi sa Lupao Peñaranda. Within the province of Nueva Ecija, no? Like Hain. Meron pa isa Peñaranda. Pero na-resolve namin. Okay, so na-resolve na yung iba. Opo. Yung iba talagang suspended. Even dito sa Palayan. Na voluntarily, nagsara na. At nai-inspect din po ba sila, sir, ng EMB? Are you aware kung meron po silang mga violations na or notices of violation na nare-receive po mula sa ating DENR sa compliances din nila? Opo, meron po. Dito sa Palayan, meron po. So hanggang ngayon, simula nung na-issuehan sila ng notice of violation, hindi pa rin sila napapasuspindi? Nag-stop na po sila ng operations. Pero itong 8 na to, sir, sa Barangay Parista at Namulandayan, wala pa din? Sorry, ngayon ko lang po nalaman yung complaint na sa Lupao po. Sige po. Pero ayaw po at papunta na ho kami ng mga staff concern namin doon sa 3 barangays na nabanggit niyo po. Okay. Ano po ang long-term solution ninyo, sir, bilang kayo po ang Penro? Kayo po ang nag-oversee dyan sa Nueva Ecija. Ano po ang long-term solution nyo dito? Regular monitoring ng kanilang operations po. Joint siguro with the municipal LGUs and barangay LGU po. And kung talagang may violation talaga sila, i-suspend or cancellation po ng kanilang ECC po. Ayun. Buti pa si Sir Jerry. Maraming salamat Sir Jerry, at meron pong naging solusyon mula po sa ating Penro. At Ma'am Sherry, at least may naging kasagutan po para po doon sa inyong concern. Okay? Yes po, attorney. Thank you po. Bali po, para maging formal at to make sure na may papel yan. Di ba po may petition ako? Yun po yung mismong ipapasa ko para yun po yung ipaprocess nila at yun po yung lagi kong ipa-follow up. Yes. Tama po yan, ma'am. Ma'am, pwede pong isend nyo sa amin yung names ng complainants with their contact numbers. Yes po. Para makontak namin sila in the course of the conduct ng probe po, ng investigation po. Yes, at maraming salamat, Sir Jerry, at binigyan niyo po kami ng panahon at agad-agad po kayong umaksyon sa aming idinadaing sa inyo, no? Pero puntahan muna natin, makakausap natin live
si Governor Aurelio Umali na po mismo Thank you ng po. probinsya po ng Nueva Thank you po, Ecija thank you po. para po ma-address po itong concern na to. Isang magandang hapon po, Governor Umali, sir. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. At Sir. hearing about the... Opo, maraming Yung complaint, salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag, sir. So, actually, as early as this year, we put up through executive order yung task force kalikasan. Kasi marami talagang reklamo na from the barangay level hindi kayang aksyonan. For whatever reason, ang dahilan nila, at kahit sa municipal level, medyo may problema. Sabi ko, kaya ang tinayo naming task force kalikasan para lahat kasama na, barangay, munisipyo, probinsya, at sinama naman dito yung private sector, saka leaders of the faith, para sigurado magkaroon ng transparency. Kasi kalimitan na maghahanap ko ito, these are people na sabihin natin may kakayanan. And at kung paano sila naitayo, kasi siyempre pag tayo dyan sa barangay at munisipyo yan or city for that matter. So sa dami po nung reklamo, may mga napasara na. Tama. Meron namang isinara, let's say sa Talavera, isinara for some time, nung compliant na sila, so binuksan uli. So gusto naming makuha yung yung detalye. At kausapin ko rin si Penro, if he's not aware na meron tayong task force kalikasan. Ang kagandahan kasi rito, hindi lang ito yung gobyerno, kasama yung private sector at leaders of the faith. Para yung reklamo, kung sino man yan, kung may influensya man yan, Yes po. transparent tayo. Yan. Kasi Salamat apektado rin, ako reklamo rin ako dahil lalo pag malangaw. Ultimo si Totoo po. Governor, Wala affected pong- yung bahay nila. Kaya tinayo namin yung task force kalikasan kasi nga, hindi naman kami kontra sa livestock na, alam mo naman, Tama. ano yan kailangan naman natin yan. No? Tama po. Para sa pagkain, lahat yun. Kaya lang sabi ko, yung negosyo nyo, imbue with public interest. Huwag naman yung at the expense of the, Health people, of the kabarangay public. ninyo. Tama. Oo. At it's about time. Kaya nga, ngayon, may pinapatawag sila kasi meron kaming biochar Yung residue ng aming mga palay, talagang biochar, mukhang effective Sinubukan namin sa isang poultry, nawalay langaw, nawalay amoy kasi yung biochar, yung pinaka-ammonia niya, ina-absorb lahat itong dumi na ito So, we're trying to introduce that one. So, kami naman, siyempre, we encourage dahil sarado na ibang mga, you cannot put up livestock sa ibang probinsya na Tama po. pag pinintuan nito, lalong mamahal yung mamahal itong mga poultry, itong mga manok at baboy. Kaya lang, dapat naman magkaroon tayo ng guidelines. Tama po, tama po. At yan yung sinasabi ko kanina, Shari. At thank you so much, Governor Umali, sa pag-point Kunin ko out lang niyan. yung detalye kasi yung initially, pinatawa ko kayo, nasa daan kasi ako nakuha ko sa Lupao. So, pagpupuntahan ng Lupao Kasi yung task force, meron kaming group chat na isi-share ko rin sa inyo para Sige makita po. ninyo kung sino yung mga composition nito para pag may reklamo kasi malapit man sa akin, pasensya dahil meron kaming transparent para Tama hindi po. makalapit. Yun yung reason why we put up the executive order, task force kalikasan, para yung mga May task force kalikasan na pala. meron kami na, we'll provide you a copy, tapos yung mga membership, at saka yung group chat, the way we are handling it, at siyempre, observing due process. We appreciate, Governor Umali, yung inyo pong effort dyan sa provincial level. We just want you to be informed dito po sa 8 poultry farms na ito na hindi lamang po actually mabahong amoy yung pinirereklamo nila, sir. It's actually yung pagdami Outbreak. po ng langaw. Napakarami Totoo daw po yun. talagang Naniniwala langaw. ako doon. I just need to get the details. Maraming salamat po, Governor Umali, sa inyong oras ngayong hapon. Alam po namin na kayo po ay sobrang busy, ngunit kayo po ay nagbigay po ng panahon sa amin. Baka po meron kayong mensahe, sir, sa inyo pong mga constituents dito sa Barangay Parista na Molandayan at baka maski na rin po sa Lupao. Siguro, unang pasalamat ako sa programa ninyo dahil natutulungan ninyo yung mga kababayan namin na hindi alam kung saan pupunta. So, malaking bagay at kami naman makasama ninyo kami dyan dahil ako personally nagre-reklamo ako sa Malangaw. Meron pong mensahe sa inyo ang isang niyo pong constituent, si Ma'am Shari. Siya po ang nanguna dito sa Rafi Tulfo in Action para po ireklamo ito. Sige po. Apo, Sige. Gov, gusto ko lang pong malaman nyo na kung bakit umabot yung mamamayan ng Lupao dito sa Tulfo. Kasi po kami,
nagtatanong po talaga kami, pumupunta kami sa munisipyo, tinatanong namin yung mga tao doon. Hindi po nila kami kinakausap ng maayos. Nababastos po kami. Alam ko po kung saan lalapit. Actually, alam ko nga po na sa Bureau of Animal and Industry. Alam ko po yung mga pupuntahan. Kaya lang po, yung mga kailangan namin na mga nagawin, mga pictures, hindi po namin, tinatakot po kami sa barangay, tinatakot po kami sa munisipyo, binabastos po kami. Kaya po, hindi kami makalapit. Nakaalalay na sa atin si Governor. Kunin ko lang yung pakibigay sa amin yung detalye. Telepono ni Sherry tsaka yung detalye. Yes, sir. At ayusin natin yung problema. Thank you po. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Maraming salamat po, Governor Aurelio Umali ng Nueva Ecija. Ma'am Sherry, naintindihan po namin na kagaya po ng iba nating mga kababayan na lumalapit din po kay Senator Raffy, hindi naman po ito first time. Talagang alam naman nila kung saan pupunta, pero hindi po talaga na-assist ng maayos. So kami po, we really appreciate at kami po ay nagpapasalamat sa paglapit po nyo dito. Maski po sa mga kasama natin online, sa mga taga-Barangay Parista at Barangay Namulandayan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagtitiwala po sa Wanted sa Radyo at kay Senator Raffy Tulfo. Narinig nyo naman po mula po sa inyong governor mismo. Aaksyonan po nila agad, maski po kay Sir Jerry Fernandez ng Penro. Paiimbestigahan po nila agad at in fact nagpadala na po sila ng tao at kami rin po dito sa Wanted sa Radyo, ma'am, hindi rin po kami titigil hanggat hindi po natin masolusyonan itong problema na ito. Thank you po. Maraming salamat po. Para po sa mga taga-Barangay Parista, baka meron po kayong mensahe kay Senator Idol, nanonood po siya ngayon. Nagpapasalamat po kami, ma'am, dito sa aming Barangay Parista sa agarang action po. Sana po hindi lamang po sa kundi mapuntahan din po ni Sir Raffy itong aming lugar para siya ho mismo yung makakita ng mga sitwasyon po namin dito. Baka may gusto kong sabihin sa kanya, ma'am, bukod sa pagpunta dyan. Nagpapasalamat po kami, ma'am, dahil nasabi na po namin, ma'am, yung aming mga saloobin tungkol po dito sa sitwasyon po namin dito sa aming barangay. Maraming salamat po sa aming mga kasamahan dito sa aming barangay. Napakatagal po naming problema ito. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo. Kung ito'y talagang mapagbibigyan po ninyo ang aming kahilingan. Ako mismo personally po na humihingi nagpapasalamat ng taus-puso po sa inyo. Sana nga po. Okay na yun, ma'am. Nakausap na po natin si Gov. Si Gov nga affected ng mga langaw outbreak. So malamang talagang malala yung langaw infestation sa kanila dyan sa Nueva Ecija. Okay, ma'am. Sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang stage. Thank you so much. Salamat po. Thank you. At maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Yes po, at sa mga taga Lupao, Nueva Ecija, maraming salamat. Antayin niyo lang, ma'am, yung tawag ng aming reporter at yung reporter po mismo, ma'am, ang sasama sa inyo at kung maaari, maisama natin si Governor Umali, no? Mas maganda yun. Para maka-inspection po dyan sa inyong lugar dahil hindi lang po iisa, dadalawa, tatatlo. 8 poultry po ang inirereklamo.